Hi mga mama! Welcome back to my channel! So today's video, I know marami sa inyo nagre-request na gawin ko na yung room tour ko. And ngayon ko lang siya magagawa kasi ito lang yung free time. Kasi sa next vlog ko, hindi ko nare-reveal pero magiging busy tayo. So for me, ito yung best time para mag-room tour na tayo. Itong room tour ko, ito slash parang bahay ko na din. Wala naman special dito. Pero since dahil gusto nyo magkaroon tayo ng room tour, itutur ko kayo. Hindi to bonggang room tour na parang mag-expect kayo na may mga pasabog. Walang ganon. Sadyang isang tour na kwarto lang siya. Tapos andito lahat ng gamit ko. Yung mga importanteng bagay sa akin. Yung mga palinis ko ng katawan. Lahat nandito. Tapos rin ako kumakain. Ganyan-ganyan. Without further ado, tara na mag-room tour tayo. Pagpasok nyo ng kwarto, tari pa ganun eh. Pagpasok nyo ng kwarto, may ganito tayo. Kasi ito yung pintuan. Tapos nandito nakalagay yung aking tuwalya. Nakaganyan. Ginaganyan ko siya pag natutulog ako. And then, kapag minsan binubuksan ko yung pintuan, nilalagay ko to. Para kahit paano magkaroon tayo ng privacy. Gusto niyo, may privacy. Naisip ko lang magganyan kasi wala, trip ko lang. Parang gusto ko naman na parang may accent naman yung ating pintuan. Para may pa-accent si mama. And dito naman, over here, ito yung aking treadmill. Alam niyo itong treadmill na to, good investment siya para sa akin. Kasi before talaga, nung nakatira pa kami sa Moonwalk, lagi talaga ako nag-jogging. Kasama ko si Balong. Tapos, one time, kaya naisipan ko bumili nito kasi one time may nangyari sa akin na trauma din talaga ako. Jogging ako. Tapos si Balong, wala. Hindi siya pwede that time nun. Parang may eksena siya. Basta ako lang nag-jogging. Tapos, kasi ako, pag nag-jogging ako, mula Moonwalk, yung BNT house namin, yung third floor, yung color orange, mula Moonwalk hanggang Kaingin, nag-jogging ako. Tapos, dadaan talaga ako sa highway. Sa highway kasi nakakatakot. Siyempre, di ba, hindi mo isasabi na baka bigla may takatang nag-drive, masagasaan ka, madamay ka pa, di ba? May nag-eksena kasi ako doon na nag-jogging ako, tapos may coaching huminto sa akin. Tapos sabi niya, saan ka punta ha? Hatid na kita. Hindi na ako nag-isip that time kung ano isasagot ko. Ang ginawa ko talaga, tumakbo na ako. Imbis jogging ang gagawin ko, naging running. Trauma talaga ako. Yung tibok ng puso ko habang tumatakbo ako. Natakot talaga ako. Kasi syempre, natanong ka out of nowhere sa ganung lugar, parang hindi siya pwede. Parang delicate talaga siya. Kaya naisipan ko bumili neto kasi para sa bahay lang ako mag-jogging, sa BNT house. Kahit mahal siya, pinush ko na siya. Kasi ang halaga neto is 28,900. Basta parang 29,000 na rin siya. Pricey talaga siya. Pero syempre, inisip ko na lang yung security ko. Syempre, mas importante security natin. And that time naman, marami naman tayong savings. Kaya naisipan akong bumili neto. Kahit mahal siya, pikit mata na lang talaga akong gumastos para lang at least para sa akin security. And as of now naman, gumagana pa rin siya. Maganda nga siya kasi alam mo yun, dito minsan, pag gusto ko mag-jogging, nagagamit ko siya. Ayan, perfect na perfect to. Alagang-alaga ko siya kasi syempre mahal to, kaya dapat alagaan. And then, ito, andito yung aking laundry. Ayan. Diyan lang siya nakalagay. Dapat hindi talaga yun dyan. Sadyang, dahil maliit lang itong kwarto, parang diyan ko na siya nilagay. Diyan ko na sinuksok. Pero at least naman, may lagayan pa rin siya para, hindi naman siya pangating na laban na nakatambak pa. So, ganyan lang. Pero soon, papalitan ko rin yan. Ililipat ko yan pag nagkaroon na ako ng laundry basket. Dumako naman tayo sa slide dito. Over here naman, andito yung aking closet. Tara, may closet. May hanging closet. Ayan, dyan nakalagay yung mga gamit ko, yung mga ayan, lahat nandito talaga lahat. And eto, nabili ko to sa online shop. Ang ganda niya nga kasi mura ko na to nabili. Parang almost, parang wala pa nga 400. Parang 350, ganun. So maganda siya, ang cute. Pero hindi talaga to parang pang matagalan. Parang soon masisira din siya. Pero syempre, ayoko naman masira siya agad-agad. Kaya iniingatan ko. Dito nakalagay yung aking mga swimsuit. Ayan, dyan yan. Tapos dito nakalagay yung aking mga pantulog, yung mga slipper. Kasi alam niyo naman, maantay sa mga slipper dyan. Tapos ginagawa ko, tinutupi ko siya, tapos nilalagay ko sa ziplock. Kaya para at least maayos pa rin naman siya. Tapos dito yung aking mga panty, yung aking mga abubot. Tapos sa pinakababa, hindi ko alam kung kita eh. Ayan, basta sa pinakababa, ay look at this. Ayan, dyan sa pinakababa, andyan yung mga mixed items, yung parang mga random stuff. Yung mga gamit na parang maganda siya pero hindi ko siya magagamit as of now. So parang kailangan ko muna magpapayat kasi yung mga damit din, siya masisikip. So natabi ko muna. Ayoko na may pamigay kasi importante sa akin. Tsaka maganda kasi yung items. And dito naman nakalagay yung aking mga flare pants. Alam nyo, talaga to, parang sa akin to, best purchase ko to as of now. Kasi, alam nyo, mga tignan nyo, ang dami kong nalagay na
pantalon. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, nagaganyan siya, oh. Ganyan. Ayan, nagaganyan siya. Ayan, ganyan. Maganda siya kasi mura ko lang ito nabili. Parang 45 pesos. Tapos, stainless steel na siya. Marami kasi akong flare pants. Kaya naisipan ko na lang na bumili ng ganito. Ay, ang dami, oh. Ayan. Opak, diba? Ang ganda. Nakasabit din dito yung regalo sa akin ni Jessica na sports bra. Ayan. Ayan. 3 color to. Hindi ko pa nga nasusuot kasi as you can see, meron pa siyang tawag dito. Sa may ganyan pa siya. Pero susuotin ko yan soon. Ayaw ko lang munang tanggalin para at least mukhang bago. Ayan, dyan nakalagay. And dito naman, eto namang Watson na paper bag na to. Dito nakalagay yung aking shampoo, conditioner, and then sabon. Ayan, dyan na siya nakalagay. Para at least naman lang maayos. Kasi ako talaga, ayaw ko talaga napakalat-kalat yung mga gamit ko. Parang nai-stress yung utak ko. Diba, maayos naman siguro, diba? Para sa inyong mga mama, maayos naman siguro. And eto, yung aking jersey. Alam nyo, may backstory to. Dapat di ba ako nagigito talaga mga mama. Napabili lang ako nito dahil kay Aye. Kasi one time, pumasok kami sa isang store na parang may mga sapatos, tapos may mga jersey. Panglalaking store talaga siya. So parang walang raso, parang pumasok ako doon. kasi pumasok doon. Tapos, napapasok na din ako. Sinama ko siya. Tapos, yung nagtitinda doon, in-entertain kami, kinausap. So, parang, naisip ko, parang pangit naman nung kinausap kami ng customer, ng owner. Tapos, hindi ko bibili. So, paano pang palubag-loob na lang, bumili na lang ako nito. Maganda naman siya. Gusto ko rin ito suotin one of this day, pero, para saan? Parang, anong event ko susuotin to? Di ba? Parang tanga naman ko nung lalabas ako, may ganito ko suot. Baka pagkamalan ako. So, ang jacket na ito, mga mama. Importante sa akin to. Malapit sa puso ko to. Kasi, kung matandaan nyo, before, pandemic ata nun or hindi pa. Parang hindi pa ata pandemic nun. Gumawa kami ng challenge nila Kuya Lloyd ng Who's Gonna Pay Challenge. Tapos, pumasok kami sa isang H&M. For sure na pwede naman na yun. Kasi trending talaga yun. Actually, marami nang gumawa nun. Kaya unang nakagawa. Tapos, yung nagawa niya challenge yun, naglabasan na rin yung mga Who's Gonna Pay. So, eto nga, pumasok kami sa H&M. Tapos, isa to sa mga kinuha ko. Yan. Ang bongga pa kasi hindi ako yung nagbayad nun. Si Kuya Lloyd, nabunot siya ng cashier. Tuwang-tuwa kami na si Kuya, oh my God, si Kuya Lloyd na buhay. Kasi, syempre, challenge niya yun. So, dapat siya yung pinakagagastos ng malaki. That time, nagastos namin sa H&M. Umabot kami ng 17,000. Sabi ko Kuya Lloyd, since challenge to, kung sino man mabunot, papautangin ko, tapos babayaran na lang sa akin. Oh my God. Buti talaga si Kuya yung nabunot. Kaya, nakakami si Kuya Lloyd. Iniingat ako talaga to kasi, syempre, ito isa lang din sa mga memory ko to kay Kuya Els. Dapat nga susuotin to ni Madam Ivan sa isang event niya. Kasi kung hindi ko papasuot sa yan, ayoko. Parang gusto ko mang pasuotin pero nagigilty ako. Kaya sabi ko, hindi, ayoko pasuot sa yan. Kaya yan, dito lang siya nakasabit. Ayoko siyang ilagay sa plastic kasi meron kasi akong damit na jacket din. Tapos nilagay ko sa plastic, nag-yellowish siya. Hindi ko alam kung bakit nag-yellowish. Kaya sabi ko, hindi ko lang siya ipa-plastic or itatabi kasi syempre, baka magkaroon siya ng yellowish. Sayang naman. And dito naman, nakalagay yung aking, kita ba siya dito? Ayan, nakalagay yung aking tissue. Ako kasi pala tissue ko. Pero itong tissue na nabili ko, hindi siya maganda kasi amoy pabrika siya. Parang pag in-apply ko siya sa mukha ko, parang amoy pabrika. Hindi ko alam. Kaya parang hindi siya best purchase. And dito rin pala sa taas, nakalagay yung mga aking abubot. Yung aking, mga ganyang gamit lang. Para kahit paano may mga paglagyan lang siya. Hindi naman niya mabibigat, kaya for sure, hindi naman ito masisira. Kasi ito malambot lang siya, oh. So, hindi naman siya mabigat, kaya okay lang yan. And itong headphone ko, ang ganda nito mga mama, nabili ko to sa TikTok shop ata. Tignan nyo, ang ganda, oh. 200 pesos ko lang ito nabili. 275 to be exact. Ayan, ang ganda. Tapos nagamit ko siya kagabi. Maganda. Kasi, magandang tunog. Hindi ko alam. Worth it rin naman siya sa price. And dito naman sa baba, para at least ma-update naman kayo. Papakita ko na rin sa inyo. Andito yung abubot nga, yung mga abubot. Tapos, ito na yung maleta ni Mama. Maleta ko kasi, di ba, pupunta ko ng Boracay. So, abangan nyo kayo ng Boracay. Sa mga, bonggang gamit dito sa aking kwarto. Massage sa paa, sa hita. Ang ganda nito mga mama kasi, one time, biglang sumakit yung legs ko, yung mangga ko, tapos ginamitan ko siya nito. Nagulat ako, tulog na pala ako. Parang nakatulog ako. Ang sarap niya. Kaya perfect to. Ginagamit ko siya kapag masakit yung yung mangga ko. Tapos andyan yung bag ni Mama. Kasi ito yung bag ni Mama pagpunta ko ng Boracay. Tapos ayan, may bedsheet. Tapos yung aking True Life UK na insurance. And then, andito yung aking silver play button. Dapat isasabit ko to dito na kaso lang,
ang nangyari, yung pandikit, natatanggal siya. So, baka pag pinilit ko siyang ilagay, baka mag-volt lang ako, basag na yung aking silver play button. Ayaw ko naman tong masira kasi syempre, importante sa akin to. Kaya, soon, baka papupukan ko na lang yan ng pako para at least mas matibay. Kasi, yung mga gamit ko dito sa bahay, puro pandikit lang. Ito kasi mabigat, so baka hindi kaya yun ng dikit. Kaya, hindi ko na lang mo siya nilagay. Next time na lang to, pag hindi na tayo busy, kasi sa next vlog natin, magiging busy na tayo. Kaya, ito lang din talaga yung tape para kapag room tour ako. Ito namang side na to, dito nakalagay yung aking document. Para may document, special person. Ayan, dyan yung document ko. Yung mga ano lang, mga bubot. Yung laptop, ito yung laptop ni Kuya Lloyd. Nasa akin siya. Alam niyo ba mga mama, ito yung laptop ni Kuya Lloyd na pinakauna niyang laptop. Nabili niya to 2016 pa. Tapos, ano kasi to, binigay ni Kuya Lloyd sa BNT. Tapos, ako na yung nangalaga. Kasi ako naman yung maingat. Parang, pinapalaga ako naman kasi mga gamit. Kaya, syempre, ako rin mo siya masira. Kasi laptop ni Kuya Lloyd, mahal na mahal ko to. Alam niyo ba, mga nakadownload dito is mga pa-exercise. And as you can see, Kuya Lloyd pa rin yung nakalagay. Ayan, at pangalan ni Kuya Lloyd. Kasi hindi ko siya tinatanggal. Siyempre, laptop to ni Kuya Lloyd eh. Ayan, baka bin siya ni Boss Toyo. Boss Toyo binibenta ko. Unang laptop ni Kuya Lloyd. Charot. Bibenta pa, magkakitaan pa siya. And yung aking favorite na Delimundo. Favorite ko to. Una ko na natikman kay Madam Ivan. Tapos, sarap ako. Tapos sabi ko, ay, bibili din ako niyan. So, napabili ako. Pero baka mamayang gabi lutuin ko siya. Ito na yung dinner ko mamayang gabi. Kasi si mama mamaya pupunta dito. Diba, parang ko sa kanya. And dito naman sa side na to, meron tayong aircon. Taroy, mayaman. Hindi. Itong aircon na to, pinahiram lang. So, soon, balak ko din bumili ng aircon. Kasi itong aircon na to, hindi siya inverter. It means, labas siya ng lamig. So, magastos siya sa kuryente. Pero dahil wala pa tayong budget, pansamantala lang. And hindi ko naman siya lagi ginagamit kasi hindi naman ako ma-aircon. Nag-aircon lang ako pag sobrang init. Yung parang hindi na ako komportable. Nag-aircon na lang tayo. Siyempre, ayoko naman tipirin yung sarili ko na kahit na init, hindi ako mag-aircon, di ba? Parang baka mamatay tayo sa init. Ito naman meron tayong Instax. Alam nyo, nakabili ako nito dahil kay GM. Kasi si GM may talaga sa Fujifilm. Tapos, bumili ako nito. Alam nyo ba, mga 5,000 to. Tapos, okay pa naman siya. Sadyang wala lang kasi akong Instax. Yung ganito, yung frame, ganyan, chururot. Wala kasi akong ganyan. Mahal kasi siya, kaya di mo na bumibili. Pero soon, kapag may special event, makabumili ako. Tapos, gamitin ko siya. And nandito din yung aking Snake brand, yung nabili ko sa Thailand. Tapos, eto, meron tayo itong baso over here. Etong baso na to, kaya nandyan yan, kasi souvenir to ng friend ko na buntis, na ginanay na siya. Yung anak niya kasi nagbinyag, tas ito yung souvenir. Bala ko sana gagawin ko siyang coffee mug, pero naisip ko, parang ang useless naman. Ang liit lang mga mama, tapos lalagyan ko ng kape, parang hindi pa ata aabot ang tiyan ko pag ito yung pinaglagyan ko ng kape. Kasi alam niyo naman ako, I love coffee, kaya as much as possible, gusto talaga yung kape na, yung duck talaga yung parang 7 inches. Kaya ayoko, dinabi ko na lang siya dito para kahit paano may design, and babasagin kasi baka mabasag ng mga bata, kaya dito siya sa taas. Ito naman, yung aking mga abubot, yung mga aking skincare, na parang hindi naman effective sa akin. Hindi, andyan, yung mga gamit ko, ito retinol, yung mga sunscreen, ito, mga mama, ano ko to, parang lifesaver ko to, ayan. Alam niyo naman kasi ako mga, di ba, nangangati ako lagi, inaabutan ako ng allergy, kati-kati, ganyan-ganyan. Ginagamit ko siya, tapos pag in-apply ko siya sa aking katawan, nawawala siya, parang magic, wawawin. Pero lang, pricey, 1,500, kaya iniingatan ko talaga, hindi pwedeng mawala sa akin. Yan yung aking collagen, yung aking mga lotion, tapos yung mga deodorant ko, tapos, ayan, yung mga chururut, and meron tayo ditong drawer over here. Itong drawer na to, dito nakalagay yung mga gamit, mga damit, short. Dito nakalagay yung mga damit ko, yung mga short. Wala naman special dyan. Nakakainis nga kasi maliit siya. Kala ko malaki, darating. Nagulat ako pang bata, dahil wala naman tayong choice. Hindi ako na nilagay. Pero tayo dito dalawang puti. Itong dalawang puti na to, dito nakalagay yung mga gamit ko, yung mga halo-halo na. Hindi ko siya tinambak kasi tinatamad ako magtupi. Para pag tinupi ko siya, sako siya ilalagay. Diyan, hindi mo pwede kasing madaming gamit dito kasi baka masira. Parang limitado lang ata pwedeng ilagay dyan kasi yung tela na pinaglalagyan ng mga gamit, manipis, so baka mabutas. So dito ko siya nilagay, andyan lahat yan. Dalawang basket yan. Ayan, na mo.
Tanan, may ganyan. Hindi na siya mga nakatupi kasi tinatamad na ako. Parang sumusukom na ako sa buhay ko. Ayaw na siya tupiin. At dito naman sa side na to, dito nakalagay yung aking mga branded bags. Mga branded. Dito nakalagay yung mga bag ko. Wala, diyan ko na siya sinabit. Kasi, wala, parang wala namang paglagyan. Maganda naman siya dyan di ba? Parang okay din naman. Hindi ko naman, hindi naman siya madumi tingnan kasi maayos naman siya. So, yun lang yung room tour natin. Wala namang special. Gusto ko lang lagi ipakita sa inyo and then requested nyo nga na mag-room tour ako. Ito lang yung room tour. Ito lang yung munting tahanan ko / dito ako natutulog. Dito ako komportable. Alam nyo mga mama, komportable ako dito kasi never pa ako naka-experience ng masamang panaginip. Kasi nasasabi ko kasi magandang bahay kapag di ako nagkakaroon ng panaginip na malungkot, nakatakot. May mga napanaginip po nakakatakot pero exciting siya eh. Parang hindi siya delikado naman. Exciting yung mga napapaginipan kong panaginip. Kaya okay naman siya. So yun lang yung tour natin and I hope na enjoy nyo siya. So ayan mga mama, kakatapos ko lang maligo. Kung nakita nyo sa last vlog ko, bumila ako ng retinol and ngayon ko lang siya magagamit. Kakatapos ko lang ding maligo. Tapos, naisipan ko gamitin ko na to kasi parang sayang naman kung di ko siya mapapakinabangan. At the same time, habang nag-i-skincare tayo, and ito lang pala i-skincare ko, retinol lang. Kasi hindi ko din alam kung ano mong pwede pang i-skincare. Basta nakita ko lang, retinol, okay na yun. And kailangan din ng niacinamide, kasi wala naman ako makita ng niacinamide. So, okay na tong retinol na to. Pag-uusapan natin yung trending na trending ngayon, yung ating sisterette na tinawag na, ang tawag sa kanya? Sir. Ang tawag sa kanya. Tinawag siyang sir. So, pag-uusapan natin siya. Malaki rin pala siya, in all fairness. Oh, focus nga natin. Ayan, malaki-laki rin pala siya. Maglagay muna tayo ng skincare sa ating mukha. Naranasan ko na rin namang matawag na sir. Lalo na pag bumibili ako sa mga restaurant. Ako kasi kapag nasa scenario ko na ganyan, natatawag akong sir. Minsan kasi depende, ako kasi pag natatawag akong sir, personally, pag natatawag akong ganyan, nalulungkot, minsan naiinis, minsan nagagalit. Kasi depende rin kasi talaga yan sa tao kung paano kang tatawagin. Kasi may mga times talaga na, tinatawag kang sir kapag hindi sila aware. Kasi kahit sabihin natin, ano mangyari, ang first impression sa atin ng tao, lalaki pa rin ako, mahaba ng buhok ko. Siyempre, hindi mo naman sila masisisi kung baka gano'n yung tawag sa'yo. Pero ganun pa man mga mama, pag may mga ganyang senaryo kong na-experience, depende rin kasi yan sa magiging reaction ko. Kung paano ko tawaging sir. May mga times kasi, may experiences ako na ganyan na, paano ko ba siya explain? Kasi may mga times na tinatawag akong sir na parang insulto. Tapos may mga times naman na tinatawag akong sir na hindi sinasadya. Hindi na nila gustong tawagin kang sir, na alam din lang ma-offend ka. Pero na-experience ko kasi yung tinawag akong sir. Tapos siya parang, hindi siya parang, actually, pa-insulto siya. Kasi tumawa pa siya. And kasama ko nun si Harold, si Bente Harold. Tinawag akong sir. Tapos, tumawa siya. Tapos ako, sir? Ganyan, sir to? Ganyan, mababo. Tinawag ko sa kanya na, sir, ganyan na, parang aggressive ako. Natakot siya. Tapos sabi niya, sorry po. Tapos ako, saan yung manager ko? Kakausapin ko. Pero, that time, paano lang siya? Parang, tinatakot ko lang siya. Pero, agresibo. Kasi, sabi ko, hindi ako ganun na nagagalit agad. Hindi ako ganun. Naging ganun lang yung reaction ko kasi may kasamang tawa. Hindi magandang pag tinawag ka na sir tapos tumawa. Parang pang-i-insulto yun. Nangyari yung ganung eksena sa PTEX. Ako kasi, alam nyo naman sa mga vlogs ko, mga nagtatrabaho talaga, at tawag talaga sa kanila, ma'am, sir, kasi nagbibigay ako ng respeto. Ayaw ko sila tawagin na ate, kuya, ganyan. Kasi gusto ko sila bigyan ng respeto. So, ayun nga, tinawag ko siyang, sir, anong oras po yung biyahe po papuntang Cavite? Tapos sabi niya sa akin, wala pa po sir bus. Sir? Tapos tumawa siya. Sabi ko yun talaga, hindi ko talaga kinaya yun. And may experience din naman ako na tinawag akong sir na hindi naman ako nasakta, na parang naintindihan ko siya. That time, nung nasa, Dunkin Donut, naintindihan ko siya kasi that time nun, ang tawag nun, yung mag-bribe mo ibili. Rush hour? Masyari ba tawag sa ganun? Basta ang dami niyang customer. Tapos natawag niya akong sir. Paulit-ulit siyang sir. Pero, naano ko naman na hindi niya intention na tawagin akong sir. Hindi niya intention na insultuhin ako. Hindi niya intention na maasar ako. That time, naiintindihan ko na lang siya. Pero, maayos ako nun Nakalugay buhok ko,
lip balm ako. Fresh ako that time. Parang walang rason para tawagin mo akong sir. Pero that time, yung tinawag niya akong sir, okay lang. Kasi naiintindihan ko siya, pagod siya noon. That time, busy siya, marami siyang ginagawang kape, kumukuha siya ng donut. Alam mo yun, naiintindihan ko siya. Tapos, kinabukasan naman nun, yung bumalik ako doon, kasi sa nangyari yun sa SM13, sa may Dunkin Donut, bumalik ako doon kinabukasan, tapos, andun siya ulit. Tapos may kasama na siyang babae. Tapos yung babae, nakilala niya ako. Nasabi niya, ay, Ate Jovi, pinapanood kita. Lalo na yung kapatid ko, pinapanood ka. Fan na fan ka ng kapatid ko. Ganon. Fan na fan yung kapatid ko. Ikaw, yon. Tapos, andun yung babae. Tapos sabi niya sa akin, Ma'am, sorry po, kagapo ko natatawag kitang sir kasi madami lang po akong ginagawa. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang po yun. Tawagin niyo po akong ma'am. Or kaya madam, o kaya ganda. Tawagin niyo naman po akong ma'am kasi ayun po yung prepared pronoun ko. Ayun yung prepared na itawag sa akin. Tapos yun, apologize naman siya. Ako talaga, kapag nasa restaurant ako, or anything na kung saan man, gusto ko talagang tawagin ako ng ma'am, or Barbie. Kasi syempre, yun yung gusto kong tawag sa'yo. Kasi hindi naman ako magpapagawa ng dede, hindi ako magpapahaba ng buhok, hindi ako magpatakos ng ilong, hindi ako lalaklak ng mga pills para lang tawaging sir, diba? Parang minsan, pag natatawag akong sir, nalulungkot na lang talaga ako. Minsan naiinis, minsan nagagalit, gano'n. Pero, na-realize ko din talaga, be a bigger person. Parang, pag natawag kang sir, pagsabihan mo, pero yung pag sinagsabihan mo naman siya, wag mong parang pagalit kay, parang ikaw yung victim. Kasi, hindi rin man nila intention na magalit ka. Sadyang may mga tao lang talaga na hindi aware sa mga gantong eksena. Kaya tayo mga transistor, minsan tayo lang talaga mag-adjust para at least mas maintindihan nila. Kasi, hindi naman lahat ng tao aware sa mga gantong eksena natin sa life, di ba? So far naman, wala naman ako na-experience na tinawag akong sir, tapos siya pa yung galit. Wala namang gano'n. Kasi ibang usapan na yun. Parang pag ginanon na ako, parang OMG. Hindi ako papatalo. Tawagan mo ako sir, tapos ikaw pa galit. Hindi pwede yun. Pag nag-sorry naman, okay na yun. At least naman, aware naman sila sa pagkakamali nila. Basta ang maganda lang is mapagsabihan mo sila ng maayos in a nice way. So, ay lang yung chicken natin. And natapos na ako maglagay ng aking retinol. Tingnan natin kung magiging maganda siya sa akin. Kasi gagamitin ko siya, araw-araw ba to pwede gamitin? Comment down below nga. Siguro araw-araw ko na ito gagamitin kasi ito naman skincare ko. Pagmasdan natin kung magiging effective siya kasi may tigyawat ako here. Dito din pala. Ang dami kong tapos ang dry na mukha ko. Look,